Magandang araw sa inyong mga agulay. Ngayon naman po ay magtatanim tayo ng ampalaya. Ituturo ko po sa inyo ang paraan para makasigurado tayo na magkaroon ito ng maraming bunga. At sa video na rin ito ay malalaman po natin ang simpleng paraan para maproteksyonan ang mga bunga ng ampalaya sa insektong sumisira nito. Gagamit ako ng plastic cup dito mga agulay sa pagpupunla. Lagyan nyo lang po ito ng mga butas sa ilalim. Itong buto ng ampalaya mga agulay ay medyo matagal po ito mag-germinate kumpara sa ibang buto ng gulay. Dahil sa makapal kasi ang seed coat nito. Maglagay lang po tayo ng isang buto bawat plastic cup. Ibaon ito ng 2 cm ang lalim. At diligan hanggang sa tumulo ang tubig sa ilalim ng plastic cup. Ilagay po muna ito sa shaded area habang hinihintay natin ang pag-germinate ng mga buto. After 7 to 10 days mga agulay, ay ganito na ang pinunla nating ampalaya. Ilalagay na po natin ito sa lugar na direktang masisikatan ng araw para po maiwasan ang pagiging leggy na nagiging dahilan ng pagpayat ng puno. Hihintayin lang po natin na dumami ang mga ugat nito sa ilalim ng plastic cup. Saka po tayo magsasagawa ng paglilipat tanim. Ang gagamitin kong container dito mga agulay ay 3 gallons na timba. Nilagyan ko lang po ito ng mga butas sa gilid. After 12 days, ay ganito na kalaki ang tanim nating ampalaya. Magkakaroon na ito ng 6 hanggang 8 tunay na dahon. At mapapansin na rin po natin ang pagkakaroon nito ng maraming ugat. Yan po ang senyales na pwede na natin itong ilipat sa ating permanent pot. Sa paglilipat tanim naman po mga agulay, ay ibaon lang po natin ito sa lupa, nakalebel lang ng lupa sa ating plastic cup. Hawakan nyo lang po dito, saka po dahan-dahan alisin ang plastic cup. Lagi lang po tayo mag-iingat sa paglilipat tanim mga agulay, para maiwasan maputol ang mga ugat na pwedeng maging dahilan sa pagbagal ng paglaki o kaya ay pagkabansot. Lagi po natin tatandaan mga agulay, sa hapon po tayo maglilipat tanim para maiwasan ang transplant shock. After po nating mailipat, ay diligan po itong mabuti. Isasabay ko na rin po ang paglalagay dito ng kawayan mga agulay. Ito ang magsisilbing gapangan nila. Ito naman po mga agulay ang magsisilbing balag nitong tanim kong ampalaya. Ito po ang pinagsasabitan ko ng mga bote ng soft drinks. Naglagay lang din po ako ng kawayan dito para magsilbing suporta at kapitan ng mga sanga. After 1 week mga agulay ay ito na yung nilipat tanim natin. Mapapansin nyo na dyan ang mabilis na paglaki nito at ang pagkakaroon ng mga sanga sa pagitan ng mga dahon. Dito po ako nagsasagawa ng unang pagpupruning mga agulay. Tinatanggal ko lang po itong mga sanga na tumutubo sa pagitan ng mga dahon. Ang pagtatanggal po nito mga agulay ay makakatulong para tumaba ang puno ng tanim nating ampalaya at para bumilis ang paglaki nito. Kung hahayaan po nating dumami ang mga sanga, ay mahahati ang supply ng mga nutrients na pwedeng maging dahilan ng pagpayat ng puno at ng mga sanga. Saka po tayo magpaparami ng sanga kapag nag-start na po itong mamulaklak. Sa pagtatanim po ng ampalaya mga agulay, ay kakailanganin natin ang tulong ng mga pollinator, tulad po ng mga bubuyog at mga paru-paro. Ang ampalaya po kasi ay may 2 klase ng bulaklak. Ito po yung female flower, at ito naman po yung male flower. Ang mga pollinator po kasi ang tumutulong para magtuloy sa pagiging bunga ang mga female flower. Kung wala naman po kayo napapansin na pollinator sa inyong paligid, ay huwag po kayo mag-alala mga agulay. Dahil ituturo ko po sa inyo ang simpleng paraan para ma-pollinate natin ang mga bulaklak ng tanim nating ampalaya. Kumuha lang po tayo ng male flower at tanggalin natin ang mga petals nito. Tapos ay ikuskus lang po natin itong male flower sa female flower mga agulay. Sa paraang ito ay makakasiguro po tayo na mapopollinate ang mga female flower ng tanim nating ampalaya. Ang tawag po dito mga agulay ay hand pollination. Para naman po masuportahan natin ang pamumulaklak at pamumunga ay kailangan po natin magbigay ng fertilizer. Maglagay lang po tayo ng compost fertilizer every 15 days
at i-cultivate ito sa ating lupa. Itong compost mga agulay ay makakatulong sa pagkakaroon ng maraming bulaklak at bunga. Makakatulong rin po ito para bumilis ang paglaki ng mga bunga ng tanim nating ampalaya. Kung wala naman po kayong compost, ay pwede rin po tayo gumamit ng fermented fruit juice at kalpos. After po natin maglagay ng compost ay diligan po ito para po ma-absorb agad ng mga ugat ang mga nutrients na taglay ng ating compost fertilizer. After 4 days mga agulay, ay mapapansin na po natin na unti-unti na itong lumalaki. Ibig sabihin lang po niyan ay effective ang ginawa nating hand pollination para naman po maproteksyon na natin ang mga bunga nito sa peste na laging sumisira sa mga bunga ng ampalaya na kung tawagin ay fruit fly, ay maglalagay po tayo ng proteksyon. Ang simpleng solusyon dyan mga agulay ay ang paglalagay ng plastic ng yelo. Gupitin lang po natin itong ilalim ng plastic ng yelo, tapos ay ibalot po natin ito sa bunga ng ampalaya. Sa pagtatali naman po mga agulay ay huwag po masyadong masikip para hindi po masakal yung pinagkakapitan ng bunga na maaaring maganda dahilan ng hindi paglaki ng mga ito. Kapag ganito pong marami na ang mga sanga at bulaklak, ay pwede na po tayo magsagawa ng pangalawang pagpupruning. Pwede na po natin tanggalin itong mga naunang dahon. Kung mapapansin nyo mga agulay, ay nag-i-start na rin itong manilaw. At di magtatagal ay matutuyo na rin ang mga ito. Tatanggalin lang po natin ito mga agulay. Ito naman po ay makakatulong para mapabilis natin ang paglaki ng mga bunga dahil direkta nang mapupunta sa mga sanga yung mga nutrients na galing sa ating lupa. Itong mga dahon na tinanggal natin mga agulay ay huwag itong itapon sa basurahan. Hiwain o gupitin nyo lang po ito sa maliliit para madaling mabulok at ilagay ito sa inyong compost bin at magsilbing compost fertilizer. Sa unang 2 linggo ng pamumulaklak ng tanim nating ampalaya mga agulay, ay mapapansin po natin nakakaunti pa ang mga bunga nito. Ganyan po talaga sa simula. Pero habang nagkakaedad na po ang tanim nating ampalaya at dumadami na ang mga sanga nito, ay mapapansin na rin po natin ang pagkakaroon nito ng maraming female flowers na siyang magiging bunga. Sa pag-harvest naman po ng tanim nating ampalaya, ay nasa sa inyo na po yan mga kagulay. Kung anong size ng ampalaya ang gusto nyo. Nakadepende na po ito sa ating pangangailangan. Sa pagsisave naman po ng buto ng ampalaya, para sa mga susunod nating pagtatanim, ay hayaan nyo lang po itong mahinog sa puno mga agulay. Kapag hinog na po ito, saka po natin pitasin para mas mataas po ang chance na mag-germinate ang mga buto. Sana po ay makatulong sa inyo itong aking video sa pagtatanim ng ampalaya. Maraming salamat po sa panonood mga kagulay. See you po sa next video natin. Happy gardening!